Paano kung ang iyong anak hindi man lang naranasang makapaglakad? At kailanman hindi nakapagsalita? Ito ang mahigit 2 dekada ng nararanasan ng mag-asawang sina Ulysses at Evangeline Damasco. Paano niyo tinanggap? Hindi ko kayang tanggapin. Umiyak ako parang bata na gumugulong ng iyak. Ang bunso kasi nilang anak na si Mary Rose may malubhang karamdaman na habang tumatagal, palala raw ng palala ang kondisyon. Halimbawa ganyan, pag umiyak siya ma'am, tapos halos parang hinihingal siya kasi lack of oxygen siya. Ayan, paypay ko na siya pag ganito. Pero sa kabila ng kondisyon ni Mary Rose, hindi raw sila sumuko at gagawin ang lahat, madugtungan lang ang buhay ng kanilang anak. Habang buhay po naman, basta't buhay siya, alaga namin. May mga tumutulong, pero may ilan ding pumupuna. Sabi ginagawang palabigasan. Opo, ganun. Tapos yung iba, ginagawa lang daw namin kapirahan. Madali lang sila magsalitang ganun, pero hindi nila alam kung paano taguyod ng ganitong sitwasyon. Maliit at payat ang pangangatawan. Madalas ring naninigas ang kanyang mga kalamnan. Sa unang tingin, aakalaing bata, pero 26 na taong gulang na si Mary Rose. Bunso siya sa 6 na anak ni na Ulysses at Evangeline. Na-diagnose na may cerebral palsy si Mary Rose. Dahil sa kanyang karamdaman, naapektuhan ang kanyang paggalaw at brain development. Umiiyak yan. Ganyan yan siya. Pag ganyan yan siya, ma'am, papakilit yan. Ayun niyang mahiga. Yan, baby man yan. Gusto pang umalis pa. Turing siya dito eh. Ito rin ang dahilan kung bakit ni minsan hindi niya nagawang makapaglakad at makapagsalita. Pang paypayan mo siya, lack of oxygen siya, kailangan paypay. Ngayong araw, naabutan naming dahan-dahang nililinis ni Evangeline ang tubo na nakakabit sa ilong ng anak. Day na. Halika na. Dito dumadaan ang lahat ng kanyang kinakain at iniinom. Day na. Tapos na. Oras na ng pananghalian ni Mary Rose. Pero hindi pa agad siya makakakain. Diba? Kina. Kailangan pa raw kasing pumunta ni Evangeline sa kapitbahay para makisaksak ng blender. Mahigit 4 na taon na raw kasi mula nang maputulan sila ng kuryente. Ngayon mag-blender ako ng apple at saka rice. So, kulang talaga ang ingredients ko. Tapos, lagyan natin ng tubig. Matapos maihanda ang pagkain. Kain tayo, Mary Rose. Kakain na. Maingat nang isasalin ni Evangeline ang dinurog na kanin at mansana sa tubo na nakakabit sa kanyang ilong. Kung tutuusin, may iniresetang gatas na angkop sa kondisyon ni Mary Rose. Pero dahil may kamahalan, may mga araw tulad ngayon na wala raw silang pambili. Yung gatas na yon 1,950, 800 grams. Ang kain niya is every 3 hours. 5 scoop, hindi sapat yung isang lata sa isang linggo. Kwento ni Evangeline, normal naman daw niyang ipinagbuntis si Mary Rose.
Pero ilang araw lang mula nang maipanganak ang anak, kinailangan siyang isugod sa ospital. 15 days, naggrabe siya pneumonia. So, pina-check up namin sa clinic. Nag-decide yung doktor sa clinic na dalhin sa ospital. Naubusan siya ng oxygen sa utak, respiratory tract infection. Lumipas ang ilang buwan, napansin na raw ni na Evangeline na hindi normal ang kondisyon ng anak. After mga few months, nakitaan ko na hindi siya normal kasi ilang buwan na, baby pa rin siya. Wala siyang aksyon. Nalaman namin na cerebral palsy siya. Hindi naman yan. Ay, naparang ikaw. Sige na, punta na tayo. Kaya mula noon, regular na nilang pinapa-check up si Mary Rose sa ospital. Pero ang problema, dahil sa mahal ng gamutan at iba pang gastos sa iba pa nilang pangangailangan, unti-unti nang naubos ang mga naipundar na mag-asawa. Nakapag-pundar din ako ng mga gamit. So, yun na, dispose lahat yun. Ang bahay, bininta ko lang ng 50,000 para, ano yun, ang patilote, 300 square meter. May pamilya na rin ang iba nilang anak. Sa ngayon, pagtitinda ng herbal supplements ni Evangeline ang inaasahan ng kanyang pamilya. Dahil maliit na porsyento lang sa pagbebenta ang kanyang kinikita, hindi raw ito sumasapat. Kulang kasi mahal ang gatas, o medicine nila, tsaka everyday na pagkain. Number 1 yung gatas niya, ma'am, hindi talaga makayanan sa tubo ng porsyento ng product. Diaper, hindi kaya. Busog na. Gustuhin man daw nilang maibigay ang pangangailangan ni Mary Rose. Wala silang magawa. Malikot talaga yan siya, ayaw magpalapag. Ay, sige, dali, umiiyak yan. Ganyan yan siya, pag ganyan yan siya, ma'am, papakilit yan. Ayaw niyang mahiga. Yan, baby man yan. Gusto pang umalis pa. Turing siya dito eh. Pero sa pag umiiyak siya, alimbawa ganyan, pag umiiyak siya, ma'am, tapos halos parang hinihingal siya kasi lack of oxygen siya. Ayan, pay-pay ko na siya pag ganito. Hindi man nagawang makapagsalita ni Mary Rose. Sa ulo na raw ng mag-asawa ang bawat kilos ng anak. Ay, Lord, alis na kami. At sa mga panahong ramdam nila na hindi komportable si Mary Rose, dinadala nila ang anak sa paborito niyang pasyalan. Bait na si Mary Rose. Bait na. Alis na tayo. Mula sa kanilang bahay sa Montalban, Rizal, bibiyahe ang kanilang pamilya papunta sa Quiapo sa Maynila. Bit-bit ang ilang mga gamit. Sumakay ng tricycle si Mary Rose palabas ng highway. Sumunod naman silang sumakay ng taxi para makarating sa Maynila. Mabuti na lang at minsan binibigyan sila ng pamasahe ng ibang anak. Pagdating sa Quiapo Church, agad na naupo si Ulysses sa bitbit nilang wheelchair habang kandong si Mary Rose. Si Evangeline naman ang tagatulak sa kanyang mag-ama. Kwento ni Evangeline, bata pa lang si Mary Rose nang una silang makapagsimba sa Quiapo. May isang babae na nagsabi sa akin, ipanata ko daw si Mary Rose. Pagkatapos magsimba,
Kapansin-pansin ang mga nagbibigay sa kanila ng tulong at pagkain. Para sa bata. Ano yung binigay mo na kina Nanay Evangeline? Sanas, ma'am. Lagi kasi ako nagbibigay dito pag sumadaan. Sabi ni Evangeline, sa makailang beses nilang pagpunta sa Quiapo, marami na ang paulit-ulit na nagbigay sa kanila ng tulong. Pag araw naman ng Friday na nagsisimba yung mga nag-i-sponsor, abot kami ng alas 11 ng gabi kasi andoon din yung mga nag-sponsor na dumadating. Sa nakalipas na 2 oras, matyagang kinanlong ni Ulysses si Mary Rose. Nahihirapan? Hindi naman. Sanay na. Kanay na. Walang tayo-tayo. Dito lang kami. Nakatayo. Nakaupo. Minsan yung kamay ko ilalagay ko sa kabila. Minsan dito sa kabila. Mga ngalay yung kamay, mga braso ko. Paano pag mainit? Magpapayong po kami. Kung maulan, magpayong lang din. Kapansin-pansin na kalmado si Mary Rose sa kabila ng kanyang sakit. Kung dito siya sa labas, hindi siya umiiyak. Kasi parang libangan niya lang yata yung mga tao na lumadaan. Pagpatak ng alas 5 ng hapon, lumipat naman sila sa may gilid ng simbahan. Nandito ako ngayon sa Quiapo Church at makakausap ko yung mga magulang ni Mary Rose. Itong Quiapo Church at yung mga paligid na kalsada. Ito yung madalas silang puntahan sa nakalipas na mahigit 2 dekada. Paano nyo tinanggap? Hindi ko kayang tanggapin. Umiyak ako parang bata na gumugulong ng iyak na narealize ko na marami pala kami doon sa PGH na mga ganong case at saka sa PCMC. So tanggap ko na siya. Ikaw tay, paano mo hinandle yun nung nalaman mong ganyan ang sakit ni Mary Rose? Habang buhay po na kwan, basta't buhay siya, alaga namin. Pero ang mas pinoproblema ng mag-asawa, maging sila, may dinadaing na ring mga karamdaman. Gaano po ba kahirap mag-alaga na kagaya ni Mary Rose? Hirap sir kasi dalawa din sila. Bakit po? Nakitaan ako ng heart enlargement. Ito, binabantayan ko yung puso niya, tapos yung diabetes niya, kung tataas yung level ng dugo, yung sugar niya. Tinitingnan ko pa lang kayo, nakita ko na yung hirap niyo mag-asawa. Hindi ka ba umabot sa puntong, ayoko na, suko na ako. Kaya sabi ko, ibigay ko yung dabis ko sa bata. Para makukuhaan din ng halintulad ba, na kung may anak na ganyan, alagaan nila. Hindi nila basta pabayaan. Nitong nagdaang kapistahan ng Poong Nazareno, kabilang sina Ulysses at Mary Rose sa mga debotong pumunta sa prosesyon. Isang larawan na nag-viral online kung saan makikitang karga-karga ni Ulysses si Mary Rose. Pero hindi raw ito ang unang pagkakataon na naipost online ang kanilang larawan. Sabi ni Evangeline, bagamat marami ang nakakaunawa sa kanilang sitwasyon, hindi rin daw maiiwasan na makarinig sila ng masasakit na salita. Sabi, ginagawang palabigasan. Opo, ganun. Tapos yung iba, ginagawa lang daw namin kapirahan. Gaano po kasakit sa inyo na mapagsabihan na ginagamit niyo yung anak niyo para makahingi ng pera? At paano niyo dinadala yun? Ini-ignore ko, sir. Kasi hindi man nila alam yung pinakamabigat na problema sa ilalim namin, sa aming pamilya. Madali lang sila magsalitang ganun, pero hindi nila alam kung paano taguyod ng ganitong sitwasyon. Sa ngayon, 1 beses kada taon kung magpatingin sa doktor si Mary Rose. Ngayon lang, ma'am, na malaki na siya. 1 taon pa lang nakatikim kami ng 1 year follow-up check-up sa neuro. Magul namin na every 1 year ang follow-up check-up. Kasi dati, every 6 months pang, no? Every 6 months.
para muling maipasuri si Mary Rose sa isang neurologist o espesyalista sa utak. Mula Montalban, Rizal, sinamahan namin sila sa isang ospital sa Maynila. Mary Rose, hello. Check ko lang po yung mata nyo, ha. Labas dila, Mary Rose. Labas dila, open mouth. Dali, Ayun, lalabas ka pa. Open mouth. Agad na sinuri ng doktor si Mary Rose. Nakagat niya yung labi niya. Oo, dumudugo? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Sige, yung mga kamay na nagagalaw po ba niya? Wala kasi Dok, pag oras na kikilos ng gusto niya kumilos, Sige nga. lang naninigas. Okay, sorry, relax lang, Mary Rose, ha. Ipinaliwanag sa amin ng doktor ang kondisyon ni Mary Rose. Na while in the mother's womb, nawalan po ng oxygen. Kasi according to Ma'am Angeline, nung iniluwal po niya si Ma'am Mary Rose, nangitim po yung baby. And it took a certain amount of time bago po na-revive. So nawalan po ng oxygen supply yung brain niya at that point. Kaya nagkaroon na po ng permanent damage to a developing brain. Paliwanag pa ng doktor, malalang kaso ng cerebral palsy raw ang tumama kay Mary Rose. Karoon na po siya ng most severe form or most severe pattern of cerebral palsy, which is spastic quadriplegia, which means matigas po yung kanyang mga muscles on all extremities. Isa ba siyang mahal na para i-maintain yung pasyente? Yes po, because you have to allot a certain amount of budget to continue buying po yung mga maintenance na pang-seizure na gamot niya, which is only one of the many things na kailangan po ng pasyente. If the body finds an opportunity na nawala po yung gamot na yon, it can break through and have a seizure. Is it fatal? In some cases, yes po, if uncontrolled. Gustuhin man daw nilang mapatignan ng regular si Mary Rose, kapos na kapos raw sila sa panggastos. Yung paghahagilap ng tulong, Mahirap pong umasa ka pa sa gobyerno. Maraming nagsasabi Pabalik-balikin ka, maraming 10 beses, wala. Ubos na yung pera na wala. Sa DSWD, nakapagbibigay naman po sila. Wala lang pa po, hindi po sapat. Sabi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, may mga programa sila para matulungan ang mga katulad ni Mary Rose. Meron tayong mga financial assistance. Kabilang po dyan yung pagbibigay ng medical assistance. Nagpo-provide din tayo ng assistance para sa therapy, laboratory expenses, at pagpapagamot. Nagtutungo sila sa ating tanggapan, nagsasubmit ng medical certificate or medical abstract, nagsasubmit din po ng hospitalization bill. Sa datos ng World Health Organization o WHO, 2 hanggang 3 sa kada 1,000 bagong panganak ang na-diagnose na may cerebral palsy. Sa huling pag-aaral naman ng Department of Health o DOH noong 2023, tinatayang nasa 10,000 kada 1,000,000 Pilipino ang may cerebral palsy. Walang lunas ang ganitong klaseng karamdaman. Pero kung masusuportahan lang daw ito ng mga angkop na gamutan at treatment, gaya ng occupational therapy at special education, mas mataas ang tsansa na hindi mas lumala pa ang kondisyon ng isang pasyente. Hindi po sila basta may mga special needs lang na nasa bahay lang dapat tinatago. Yung po sana yung gusto namin na yung magkaroon tayo ng konkretong programa para sa kanyang lahat po sila mabigyan ng pagkakataon na makapagpatingin ng tuloy-tuloy, ng dire-diretso. Nito lang Biyernes, inilapit namin sa lokal na pamahalaan ng Montalban, Rizal ang pamilya ni Mary Rose. Pansamantala, bibigyan po namin kayo ng ating food packs. Ito ay binigay naman sa atin ng DSWD, no? Ito po ay dagdag sa supply na ninyo, no? Nangako rin ng Municipal Social Welfare Development Office o MSWDO na bibigyan nila ng livelihood assistance sina Ulysses at Evangeline. Bibigyan natin ng priority. Marami tayong mga gamot dyan na baka pwede sa kanilang kalagayan at hindi na sila bibili pa. Sa loob ng halos 3 dekada, hindi sinukuan ni Ulysses at Evangeline ang anak. Hanggang kailan nyo kayang
lumaban. So lalabanan namin ang habang buhay. So kaya iniingatan din namin yung health namin para maitaguyod namin siyang maalagaan. Pero umaasa sila na bukod sa kanilang pagsisikap, may sapat na tulong silang maaasahan mula sa pamahalaan para madugtungan pa ang buhay ng kanilang anak. Share ko lang sa mga katulad ko na may anak na ganito. Alam kong hindi ako nag-iisa, marami po. At pagtitiis, pakumbaba, tapos laban. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Jun Veneracion. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.